Okay, this is part 3. Bukas, Okay. sa paggawa ni MS, ito ang trabaho. Ate, huwag ka nang pumunta. Sa totoo lang, hindi tao si Johnny. Sinamantala niya ako. Gusto niya lang akong ibenta. Hindi maganda ang buong pamilya nila. Sino ka, Desmo? Asong babae si Johnny. Hindi na lang hindi ka nagpadala ng message. Sa kabaligtaran, ang katawan ng iyong kapatid na babae. Bukas ay dadalhin para makita mo. Broke it. Ibaba mo siya. Pera na. Okay, let's just go. Paano ka mag-iimbestiga? Matapos ikasal si Davey kay Johnny. Hindi ito ang sinabi Ew, ni this Chichi. smells so bad. Mamuhay ng masaya. Okay, let me get Sa something. kabaligtaran, Okay. ito ay isang video na nakuha ko mula sa dark web. Well, Asong babae. Maliit na bagay na wait hindi a kayang minute. gawin. Huwag. Chin-chin, bulag ka ba? Tinutulak mo si Davey sa kamatayan. Paligid-palig at pagsabuatan si Johnny kay Hishan. Nagbibigay ng pera si Chin-chin kay Davey bawat buwan. Lahat ay ipinadala niya kay Hishan. Mag-iisang criminal fund. Ito ay walang katotohanan. Dapat sabihin kay Chin-chin ang totoo. Hindi It's okay. so- Naghahanda si Chin-chin na makarating sa hangganan. Hindi nakapunta si Davey sa birthday party. Sumama ka sa akin sa airport para ibalik si Chin-chin. ew. You go on a video. Chin-chin, handa na ang eroplano. Sumakay sa eroplano at magtrabaho. Kamakay ng lamang ay hindi ko komportable. Pakiramdam ko ay may malaking nangyayari. Davey o lahat ay maayos. That is a Si fart. Hishan ay mayroon ng isang hari na protektahan siya Again. ang raksyasa ng panghawakan Again. nito. Mas kailangan ako ng hangganan ng daksya. It's like, Teka, hmm. Rakshasa, bakit ka pumunta dito? Pumunta ako dito para patayin ka. Rakshasa, anong ginagawa mo? I'll use this to the right one. Ito ang nagtulak sa kapatid mo hanggang sa mamatay. Pumunta ako dito para ipaghiganti siya. Patayin muna si Yahaw. That's Tapos okay. papatayin ko si Johnny mamaya. Sa huli, nalibot ang buong pamilya niyo. Saka lamang may lalabas ang Can buwan. we just Ano turn pa this nakuha one? ng pinagsasabi Look mo? at this kind of Malinaw na fly. masaya si Davey sa pamilya Joe. Masaya. Mukha kang hungkad. Ang iyong kapatid na babae ay isang malaking sorrow. Huwag. Look at my eyes. Ito ay imposible. Ang katotohanan ay nasa harap ng ating mga mata. Did it move a Ano little? ba ang imposible? Johnny, bastard ka. Again. Ibigay mo ang iyong mahal na kapatid kay Hishan. Sa tingin mo ba matutuwa siya kung ikakasal siya sa pamilya Joe? Talagang ipinadala siya sa impyerno. Anong nangyari? Hindi ko talaga alam. Johnny, bastard ka. Pagbalik ko, uutusan ko siyang balatan at atali. Chin-chin, nakatanggap lang ng balita na si Davey ay kinuha ni Johnny. Nandun mo siya kay Keiko ito. Ngayon nawawala. Ano? Ngayon, Johnny at Keiko ito ay pumunta sa Taybay para sa isang party. Tape. Ngunit suportado ang hari at si Ito Keiko ang kalaban. Baka may ibang plan sila. Walang Okay. problema. Ang ginawa nila kay Davey. Dapat ding ay abolish I ang need to Hishan. tape this Kung one. naman sa Johnny na Need ito, to take this haharapin ko one. siya. Hawak ng marka ang kapangyarihan I'm ng gonna use Shinjan. my tape with it Inang buhay at kamatayan. here. Penguang, ang I also kapangyarihan need ng to Shinjan. tape in the Patayin lahat inside. ng kriminal. Ilaw na sinulit na damit. Ipinapakita ang kamahalan ng chimpanzee. Pigilan ang demonyo. Maligayang pagbabalik ng Chin-chin. Wait. Sumama siya kay Hishan. Nagkaroon ng marangal na posisyon. Ang bisita ngayon ay si Hishan Lee. Natatakot ako na hindi ihigit sa 10 taon. Ang buong Jiangxi ay mapag-ibabawan nila. Hindi pa rito, matatalo ni Hishan sa See how that Xinjiang. is orange? Natatakot ko na I'm ang gonna Jiangnan take this ay now. pag-aari nila. Kamakailan ay kumuha ako ng isang malaking trabaho. Sana magdahan-dahan ka. Sabi mo kaya, natural. Yeah, I'm getting it. Ito
ang pinakamayamang tao sa Dongji. Joey, Panginoon ng Nanchi. Master FM ng Ziggy. Hello, Mr. Joe. Mrs. Joe. Dongji, Nanchi, Ziggy. Sa labing-dalawang probinsya ng Jiangnan. Sila ang mga pinuno ng tatlong lungsod. Kami ay mga tao ni Heishan. Kahit dumating ka, kailangan mo silang respetuhin. Respetuhin mo si Heishan. Ngayon, bakit pumunta dito ang mga tao ni Heishan? Kakasali pa lang ni Mr. Joe kay Heishan. Ngayon siya ay may marangal na katayuan. Si Heishan ay pangalawa lamang sa Patron King. Namumuno sa 12 lalawigan. Hindi may kukumpara sa atin. Biro ni Mr. Joe, ikaw ay may marangal na katayuan. Sa kasalukuyan 12 lalawigan ang Jiangnan. Dapat katigilan ng mga tao sa Heishan. Kapag nagkita tayo, kailangan natin kumustahin. Kasama si Try, mayroon ka na ngayong marangal na katayuan. Ibenta ang aso ngayon, kapalit ng pagkakataong makabisago si Heishan. Pero sulit talaga. Karangalan kong magtrabaho para kay MS. Ito. Pati si Dad kailangan dalhin ang sapatos ko. Ang iyong ama ay naglalakbay kasama si Chinchin buong araw. Karapat-dapat ba siya? Sa kasamaang palad. Chinchin, kinuha niya ang pera ng kanyang ama at tumakas. Kung hindi ko ito ma-detect at mahawakan, ibenta si Damien para magkaroon ng Heishan. Johnny, sabihin mo kung nasaan ang kapatid ko. Kung hindi, mamamatay ka ng walang libingan. Ang lakas ng loob mo talagang pumunta dito. Halika dito. Hello, Mrs. Joe. Mr. Joe. Ano ang kailangan mong italaga? Gusto kong baliin mo ang kanyang mga paa. Inilabas ang kanyang dila at itinulong sa kulungan ng baboy. Itapon ito sa ilog para pakainin ang mga isda at hipon. Oo. Hello everyone, I'm Dr. John Barrera Jr., your urologist. Today, pag-usapan naman po natin ang continence. Alam naman po natin na maraming effect, no? Physical effect ng ating continence. Bigyang pansin, umihi ang lalaki sa harap ng naglilinis. Nakita ang taong naglagay ng abo ng kanyang tunay na anak sa kanyang asawa. Habang nakikita ang pagkamahala ng kanyang asawa, hindi pa rin siya natutuwa. Pagkatapos ay dinalapan niya ang isang tribo ng tubig at inihagis sa ulo ng babae. At ang dahilan kung bakit niya ginawa ito, dahil sa pinaniniwalaan niyang niloko siya ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng mapanlinlang na babae. Sa katunayan, ang asawa ng dating pinakamayaman ay nagkamali ng yakap sa bata noong mga panahon na iyon. Kaya't itinuring niya ang mapanlinlang na babae bilang tagapagmana ng yaman. Hanggang ilang araw na lang ang nakalipas bago niya malaman ang tunay na katotohanan ng pangyayari. Upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. Isang peking litrato upang akusahan ng asawa ng CEO ng pangangasiwa. Sa panahon iyon, ang babae ay buntis na sa 10 buwan at malapit ng mga anak. Kahit galing sa puso ng lalaki, mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa. Pinapayagan lamang ang babae na sumali sa bahay ng luwa ng babae. Ngunit paano naman makakaligtas ng mga babae ang sa pagkakataon wala ang lalaki sa bahay, nakahanap siya ng babae. Walang paghihiyan sa Sorry guys, that was so scary. Bye.